pag nasa talata. Pakahulugan mo yan eh. Yung talata, tinatanong ko sa'yo. Aminin mo ito. Ano? Mr. Moderator, pwede ba kayong bumasa? Okay. Pwede kayong bumasa? Mali yan, mali yung ugali mo na yan, Brad. Marami kang dadalhin sa impyerno sa ginagawa mo sa Biblia. Hanggang buhay ako, hindi ka uubra, tandaan mo. Sa'yo, ang pinag-uusapan dito, kaluluwa. Kaluluwa, pinag-uusapan mo kay mali. Sinasadya mo, talagang karapal. Sana maunawaan nyo. May mga manluloko sa Pilipinas. Maraming manluloko. Ang ibinigay ba dyan yung pangalan o yung tao? Respeto sa Diyos, wala ka pa respeto sa sarili mo. Sana maunawaan nyo kung bakit nagagalit ako sa mga Patunayan ko sa'yo ngayon na nagsisinungaling ka sa ganito karaming tao. Tatanggapin mo, manluloko ka. Tatanggapin mo, manluloko ka. Hindi po ako. Tatanggapin mo, manluloko ka. Talo ka na sa'yo kung nasa talata o wala. Nasa talata, yun ang kahulugan. Basahin ko. Pag nabasa mo, talo na ako. Pag nabasa mo. Ating alamin ang katotohanan ayon sa Biblia. Tunay bang may bagong pangalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat? At ito ay ang pangalan ni Apollo Quiboloy? Ito ba'y katotohanan o kasinungalingan lamang ayon sa Biblia? Tunghayan natin ang pahayag ni Pak Q o Pastor Apollo si Quiboloy at ang pahayag naman ni Bes o Brother Eli Soriano. Bes versus Pak Q. Sino ang nagsasabi ng totoo ayon sa Biblia? The Father frankly told us through the appointed Son's revelation that night, an angel visited me and he said, "Your name now is my name." Purely. That's the new name that he has revealed to the world, and he said, "My son, you humbled yourself for 33 years. That's why I will give you a name which is above every name." He gave me his name, and he took my name as his new name. So my name became his name, and his name became my name. I and my Father's name are one. It comes from the mouth of the Lord. So itong pangalan ko ang napili niya, maging bago niyang pangalan. Ating alamin ang katotohanan ayon sa Biblia. Bes versus Pak Q. Miski po si Kristo, hindi niya kailanman inangkin na magkapareho sila ng name ng kanyang ama. Hindi niya kailanman inangkin na siya junior. Ito po pala junior na ito. Kasi yun daw pangalan ng Diyos binigay sa kanya. At yun namang pangalan niya kinuha ng Diyos para maging bagong pangalan ng Diyos. Kaya lalabas, ang pangalan ng Diyos nitong samahang ito, Apollo si Quiboloy. Alam niyo mga kapatid, sa Biblia may sinasabi na ipapahayag na bagong pangalan ng Diyos. Meron po noon. Pero natitiyak ko, hindi Apollo Quiboloy ang pangalan ng Diyos ng mga langit. Bakit po? Yung kasing Apollo, pangalan ng Diyos-Diyusan yun eh. Pangalan yun ng Diyos-Diyusan ng mga Grego, si Apollo. Mamaya, tignan natin, papakita ko sa inyo. Paano yung pangalan ng Diyos-Diyusan ng mga Grego, kukunin ng Diyos para sa kanyang sarili? Kinakapos na ba ang Diyos sa pag-iisip? Siguro yun, Diyos ni Quiboloy. Hindi po ito pang-aatake. Pagsasabi lang sa inyo ng katotohanang nangyayari sa ating panahon
na merong nangangaral, hindi niya alam ang sinasabi niya. Kasi po, sa Biblia, ang sabi ng Panginoong Hesus, talagang may ipapahayag siyang bagong pangalan. Basahin natin ang 3:12 ng Apokalipsis, kapatid na Daniel, pakibasa. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos, at hindi na siya'y lalabas pa doon, at isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos, at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos, at ang aking sariling bagong pangalan. Ayun. Meron po sinasabing bagong pangalan na isusulat dun sa mga magtatagumpay. Ang magtagumpay. Gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya'y lalabas pa doon. Isusulat ko sa kanyang pangalan ng aking Diyos. Ang pangalan ng bayan ng aking Diyos. Ang bagong Jerusalem na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. Kailan po ito mahahayag? Pagka nagtagumpay na. Yung magtatagumpay, makaka-receive noon, nung impormasyon na yon. Basahin natin ang 2 ng Apokalipsis, versikulo 17. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago, at siya'y bibigyan ko ng isang batong puti, at sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap. Yung bagong pangalang tinutukoy po ng Biblia ay ipapakilala yon sa magtatagumpay. At walang makakaalam kundi yung tumanggap kung ano yung bagong pangalan. Bagong pangalan ng Diyos, bagong pangalan ni Kristo, at bagong pangalan noong magtatagumpay. Alam nyo ba mga kababayan na yung magtatagumpay, yun lang ang makakatanggap ng impormasyon na yon. Eh kailan ba ang tao magtatagumpay? Kailan ka considered na nagtagumpay ka na? Basahin natin ang 3 ng Roma, versikulo 4. Huwag nawang mangyari. Oo, bagkus pa nga ang Diyos ay tapat. Datapwat ang bawat tao'y sinungaling. Gaya ng nasusulat, upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita at makapagtagumpay ka kung ikaw ay mahatulan. Ang tinutukoy palang nagtatagumpay, yung nakatapos na ng paghatol, nahatulan na, upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita at makapagtagumpay ka kung ikaw ay mahatulan na. Sa makatwid, kaya ka lang i-consider na nagtagumpay pagkatapos na ng paghuhukom. Nahatulan na ang tao. Gayon din naman sa sa korte Halimbawa, meron kang kaso sa korte, kaya mo lang masasabing nanalo ka pag tapos na yung kaso, pagka hinatulan ka na. Hindi pa naman po naghuhukom, hindi pa naman po humahatol. Aba, di yata naman alam na ni Kibuloy ang bagong pangalan ng Diyos. Hindi pa naghuhukom, alam niya na ang bagong pangalan ng Diyos. At ang masama, ang pangalan daw ng Diyos ngayon, yung pangalan niya, kinuha raw ng Diyos yung kanyang pangalan at yung pangalan daw ng Diyos ibinigay sa kanya. Lalabas, ang pangalan ng Diyos, pangalan na ng Diyos-Diyusan. Ang pangalan ng mga iglesia ni Kibuloy sa Davao, pangalan ng Diyos-Diyus ang Romano. Alam nyo ba na si Apollo, marami pong Diyos-Diyus ang Romano Ito po, ancient Greek and Roman gods. Pakibasa mo nga kapatid na Daniel. Itong mga Diyos-Diyusan ng mga Romano at saka ng mga Grego, kapatid na Daniel. Ito po, ancient Greek and Roman gods, the 12 Olympian gods. Zeus, Roman Jupiter, the overlord of the Olympian gods, the god of the sky and its properties.
Poseidon, Roman Neptune, the god of the sea, earthquakes and horses. Apollo, the god of prophecy, herdsmen, music and medicine. Yan. Nakita nyo? Yan palang si Apollo, yan pala'y Diyos ng mga Grego na Diyos ng mga hula, Diyos ng yung mga nagpapastor ng hayop, Diyos ng musika, at Diyos ng medisina. Yung pala si Apollo sa mga Grego. Kita mo yan, no? Di yata naman ang pangalan ngayon ng Diyos, pangalan ng Diyos-Diyusan. Naubusan na ba ang Diyos ng makukuhang pangalan at ang kinuha na ay pangalan ng Diyos-Diyusan ng mga Grego? Kaya, alam nyo, mga kapatid, kaya ko lang ito sinasabi, no? Para ipamalay sa inyo na merong mga pastor nagtuturo, hindi alam ang sinasabi. Tama yung sabi ni Pablo, nagnanasa silang maging mga guro ng kautusan, bagaman hindi nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Itong mga pastor na ito ang nagtayo ng kanilang sariling iglesia. Sabi ni San Pablo, sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Kaya ngayon po, huwag kayong maniniwala, mga kababayan, lahat ng iglesia sa Diyos. Maling paniniwala